Ang ama ay nagtrabaho sa buong buhay niya upang makaipon ng pera para sa mga anak niya nang hindi nila nalalaman. Nang palayasin siya sa bahay, ikinagulat ng lahat ang naging kilos ng ama. Si Severino ay gumigising araw-araw bago pa sumikat ang araw kahit isa na siyang matandang lalaki. Sa edad na 63 taon, dala niya sa katawan ang bakas ng buong buhay na ginugol sa bukid, ngunit hindi niya kailanman pinayagan ang sarili na tumigil. Lumalabas siya ng bahay na may dalang asarol sa balikat at tahimik na naglalakad patungo sa maliit na lupang patuloy niyang sinasaka, palaging determinado na makuha roon ang ikabubuhay ng bawat araw. Habang nagtatrabaho, hindi niya maiwasang isipin ang perang dekada na niyang itinatago sa lihim. Mula kabataan pa lamang, nagpasya na siyang itabi ang kalahati ng lahat ng kinikita at ideposito sa bangko. Isa itong tahimik na gawain, isang bahagi para sa gastos ng bahay, at ang isa ay itinabi na parang isang kayamanang siya lang ang nakakaalam. Ang perang ito ang magtitiyak ng kinabukasan ng mga anak ko. Madalas niyang isipin, kumbinsido na darating ang araw na sulit ang lahat ng kanyang pagsisikap. Ang dalawa niyang anak, si Ramon na panganay na may 35 taon at si Cesar na bunso na may 29, ay hindi katulad ng kanyang diwa. Mas gusto nilang matulog ng mahaba, magreklamo sa bigat ng trabaho at umasa na lang sa lakas ng ama. Kapag pumupunta sila sa bukid, nakasandal lang sila sa mga gamit at pabulong na nagsasabi na iyon ay buhay ng hangal. Para saan pa ang magpakamatay sa ganitong paraan, tay? Hindi naman tayo makakaalis sa kahirapan, sabi ni Ramon, na may halong pang-uuyam na nakakapag-init ng ulo ni Severino, ngunit bihira itong sumagot. Dinadagdagan pa ni Cesar, mas mabuting maghanap tayo ng ibang paraan, o kaya naman ay magdala ka pa ng mas maraming pera mula kung saan kasi hindi na ito sapat. Humihinga lang ng malalim si Severino at bumabalik sa trabaho, iniiwasan ang diskusyong alam niyang wala ring patutunguhan. Pagbalik niya sa bahay, pagod mula sa buong araw sa ilalim ng araw, natatagpuan niya ang mga anak na nakahiga lang, walang balak kumilos. Umuupo siya sa mesa at sinasabi ang parehong payo na binibigay niya mula pagkabata ng mga ito. Dapat nag-aral kayo. Lagi kong sinasabi, ang edukasyon ang tanging paraan para hindi umasa lamang sa lakas ng braso. Ngunit agad siyang pinuputol ni Ramon, sabay iling ng ulo. Ang pag-aaral ay hindi nagpapakain, tay. Tigilan mo na ang ilusyon na iyan. Tumatawa si Cesar at dinaragdagan. Habang nag-iipon ka ng barya, lumilipas ang buhay at nandito pa rin tayo, walang napapala. Nilulunok ni Severino ang sama ng loob. Hindi inihahayag ang tunay na dahilan kung bakit tinatabi niya ang bawat sentimos. Unti-unti nang nakikita ang bunga ng mga taong pagtitipid. Sa perang naipon, nakabili si Severino ng isang simpleng bahay na kanila na, tinapos ang mga tao ng upa na laging nagpapabigat sa kanilang gastusin. Nang araw na iyon, umuwi siya ng bahay bitbit ang titulo, pawisan at puno ng emosyon. Tinipon niya ang mga anak at ipinakita ang papel. Mula ngayon, hindi niyo na kailangang mag-alala sa upa. Ang bahay na ito ay sa inyo na. Nasa pangalan ng kuya ninyong si Ramon dahil kailangan ng isang umako ng responsibilidad. Napatingin ang dalawang anak sa dokumento na hindi makapaniwala at sa ilang segundo ay tila na antig. Hindi ako makapaniwala na nagawa mo ito, sabi ni Ramon. Hawak ang papel na parang tropeo. Ngumiti si Cesar at nagkomento, sa wakas, may maganda ring nangyari. Oras na rin naman. Sa loob, umaasa si Severino na ang hakbang na ito ay maglalapit sa kanya sa mga anak, ngunit alam niyang palala na nang palala ang kanilang relasyon. Nagsaya ang dalawa, ngunit hindi nila naitago ang bahagyang pangmamaliit sa kanilang mga kilos. Kapag sinusubukan niyang pag-usapan ang kahalagahan ng pagkakaisa ng pamilya, agad binabago ni Ramon ang usapan. Ngayon na may sarili na tayong bahay, hindi na tayo kailangang umasa kaninuman. Dinaragdagan ni Cesar na may halong pangiinis. Oo, at hindi na rin tayo makikinig sa sermon ng mga may-ari ng inuupahan. Nanahimik si Severino, nakaramdam ng pagkailang ng mapagtanto na sa kaibuturan, hindi siya talaga pinasasalamatan ng mga anak, kundi natutuwa lang sila dahil sa material na bagay na kanilang nakuha. Ngayon, isang mabilis na pahinga para patuloy naming maihatid ng libre
ang mga nakaka-inspire na kwentong ito, hinihiling namin na pakibigyan ng like ang video at mag-subscribe sa channel. Sabihin mo sa comments kung saan ka nanonood ng kwentong ito. Maraming salamat at magpatuloy tayo sa kwento. Kinagabihan, nakahiga sa kanyang payak na kama, nagmuni-muni si Severino. Nakatingin siya sa kisame at iniisip ang lahat ng kanyang ginawa. Tama kaya na inilagay ko sa pangalan nila ang bahay? Tanong niya sa sarili. Gayunpaman, naniniwala siyang iyon ang pinakamakatarungang paraan. Ilang oras siyang nagbalik tanaw sa kabataan ng mga anak noong bata pa sila at tumatakbo sa tabi niya sa bukid, puno ng sigla at pag-asa. Ngunit habang lumalaki, nawala ang interes sa trabaho at hindi niya kailanman napilit ang mga ito na mag-aral. Ayaw nilang sumunod sa kahit anong payo, pero mga anak ko pa rin sila. Kailangan kong may maiiwan para sa kanila. Kinabukasan ng umaga, bumangon siyang determinado na ayusin ang natitira pa sa kanyang pananalapi. May naitatabi pa siyang malaking halaga, higit kalahating milyong piso na naipon niya sa disiplina at katahimikan. Kailanman ay hindi niya ito sinabi kina Ramon o Cesar dahil alam niyang hindi nila pahahalagahan. Ngayon ay iniisip niyang maghanda ng testamento, itatala lahat sa papel para pagkatapos ng kanyang paglisan ay hindi na sila mag-aaway o magkakaroon ng gulo. Maghahanap ako ng abogado at aayusin ko ito, bulong niya sa sarili. Kumbinsido na ito na ang huling tungkulin niya bilang ama. Samantala, si Ramon at Cesar ay ginugugol ang mga araw na walang pakialam. Nagkukwentuhan silang masaya na sa wakas ay wala na silang iniintinding upa at ang tanging kailangan na lang ay magpatuloy ang ama na magdala ng pera mula sa bukid. Habang nagpapakamatay siya sa labas, tiyak naman tayo dito sa loob, sabi ni Ramon, sabay tawa. Dinagdagan ni Cesar, masyado ngang mahigpit ang matanda pero alam niyang kung wala siya hindi tayo makakaraos. Narinig ni Severino mula sa malayo ang linyang iyon at pinisil ang kamao, nakaramdam ng halong pagkadismaya at lungkot. Gayunpaman, nagpasya siyang hindi sumagot. Tahimik siyang nanatili, ngunit bawat salita ng mga anak ay umuukit sa kanyang isipan. Higit kailanman, nakatitiyak siyang kailangan niyang pagplanuhan ang hinaharap. Hindi lang para sa kanila, kundi para rin sa sarili niya. Dahil alam niyang dumarating na ang panahon na hindi na siya maaaring umasa sa lakas ng kanyang katawan. Iniisip ng mga anak na sobra siyang gumagastos at kulang ang naitutulong. Ngunit hindi nila alam na lahat ng sakripisyong iyon ay nagtatago ng halagang maaaring magbago ng kanilang buhay. At kahit ganoon, tila napakalayo pa rin ng inaasam niyang pagkilala. Inayos ni Severino ang asarol sa tabi ng pinto at malalim na huminga. Nakapagpasya na siya. Gagawin niya ang testamento ng palihim at ipagpapatuloy ang kanyang plano. Bukas pa rin ang hinaharap, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may dalang pag-asang isang araw ay mapagtatanto ni na Ramon at Cesar ang lahat ng kanyang pinaghirapan para sa kanila. Kinabukasan ng umaga, nabasag ang katahimikan ng bahay sa bigat ng mga yabag sa pasilyo. Tinawag ni Ramon ang kanyang kapatid at sabay silang pumasok sa silid ng ama. Nakaupo si Severino sa gilid ng kama. Isinusuot ang kanyang bota para sa panibagong araw ng pagtatrabaho nang marinig niya ang malamig na tinig ni Ramon. Ama, nag-usap kami at napagpasyahan naming hindi na kayo maaaring tumira rito. Dahan-dahang itinaas ni Severino ang ulo, hindi makapaniwala sa naririnig. Dinugtungan pa ni Cesar sa malamig na tono. Ang totoo, halos wala naman kayong naitutulong sa bahay, puro hiling at reklamo lang. Bukod pa roon, inuubos ninyo ang kakaunting na iuwi at hindi na namin kaya ang ganitong pamumuhay. Nanahimik si Severino ng ilang sandali, sinusubukang ayusin ang mga iniisip. Mahina ngunit matatag ang kanyang tinig. Ganito ba talaga ang tingin ninyo? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para magkaroon kayo ng matitirhan, ngayon ay sasabihin ninyong wala na akong lugar sa sarili kong tahanan. Naka-cross arm si Ramon at walang alinlangan na tumugon. Hindi sa inyo ang bahay na ito, nakapangalan ito sa akin. Kayo mismo ang nagpilit na ipasa ito sa akin. Kaya wala na kayong karapatang magdesisyon. Kung gusto ninyong manatili rito, para na lang kayong bisita at hindi namin iyon gusto. Sumikip ang dibdib ni Severino. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa kama at hinarap ang dalawa. Lagi akong nagtrabaho para sa inyo. Bawat baryang itinabi ko,
Bawat gabing hindi ako nakatulog ay para sa kinabukasan ng pamilya. Hindi ninyo ginusto ang mag-aral, hindi ninyo ginusto ang magsikap, pero ibinigay ko pa rin ang isang tahanan. At ngayon, itinataboy ninyo ako na para bang isa akong estranghero. Lumapit si Cesar at mariing sumagot. Hindi ito tungkol sa kawalan ng utang na loob, Ama, kundi dahil mas mabigat ang pasanin ninyo kaysa sa tulong. Kung talagang marami kayong ginawa para sa amin, hindi sana ganito ang aming sitwasyon. Wala nang saysay ang magpanggap na bayani ngayon. Sinubukan pang mga tuwiran ni Severino. Hindi ninyo naiintindihan ang lahat ng ginawa ko, hindi ninyo alam kung gaano ako nagsakripisyo para makarating kayo sa kinaroroonan ninyo ngayon. Ang bahay na tinutuluyan ninyo ay bunga ng panghabang buhay na pagsusumikap. Ngunit, iritado na si Ramon at itinaas ang boses, "Tama na, Ama. Walang kabuluhan ang mga paliwanag. Hanggang ngayong araw lang kayo para ayusin ang gamit at umalis. Sa amin na ang bahay na ito at desidido na kami." Tinitigan ni Severino ang kanyang mga anak, naghahanap ng kahit bahagyang pagsisisi, ngunit ang nasilayan lang niya ay lamig at pagkainip. Mas mabigat ang bigat ng pagtangging iyon kaysa sa lahat ng taon ng pagod at trabaho. Nang hindi na nagsalita pa, tumalikod siya, kinuha ang lumang maleta na nakatago sa ilalim ng kama at sinimulang ilagay ang ilang damit, isang pares ng bota at kakaunting gamit na personal. Bumigat ang hangin sa paligid at ang katahimikan ay binabasag lamang ng tunog ng zipper ng maleta na isinasara. Paglabas ni Severino sa pinto, napansin ng mga kapitbahay ang pangyayari. Mahinang nagkomento si Aling Lydia, isa sa pinakamatagal ng kapitbahay. Hindi ako makapaniwalang nagawa ng mga anak na iyon na palayasin ang kanilang ama. Buong buhay niyang binuhat ang pamilyang iyon. Umiling naman ang isa pang kapitbahay at sumagot, "Nakakahiya, ganyang kalaking kawalan ng utang na loob ay puro kapahamakan ang dala. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa." Pinagmamasdan ng mga tao habang dahan-dahang naglalakad si Severino sa kalsadang lupa. Pasa ng maleta at hindi na lumingon pa. Mataas na ang araw nang marating niya ang dulo ng kalsada, umupo sa isang upuang yari sa kahoy at malalim na huminga. Hindi niya lubos maisip kung paano nagawa ng sariling mga anak na tratuhin siyang ganoon. "Buong buhay kong pinangarap na siguraduhin ang kinabukasan nila at ngayon tinatrato nila akong walang silbi." Mahinang bulong niya sa sarili. Ilang sandali siyang nanatili ron, nakatingin sa mga magaspang na kamay. Naaalala ang bawat araw ng pawis na ibinuhos. Kinagabihan, matapos makahanap ng sulok na matutulugan, nanatiling gising si Severino ng ilang oras. Ang katahimikan ng gabi ay lalo lang nagpalalim ng sakit ng pagtanggi. Iniisip niya ang bawat pagtitimpi, bawat baryang hindi ginastos para sa sarili at itinabi ng palihim sa bangko. Para saan pa lahat iyon kung kailanman ay hindi nila pinahalagahan? Bulong niya sa sarili. Naalala niya noong bata pa sina Ramon at Cesar, sabik na humahabol sa kanya sa bukirin, puno ng sigla, ngunit paglipas ng mga taon ay naging mga taong kampante at walang respeto. Sa masikip na dibdib nagpasya siya. Hindi ko na itatabi pa ang kahit ano para sa kanila. Ang perang ito na naipon ko ay para sa akin. Bibili ako ng sariling bahay, mamumuhay ng payapa, at kung kailangan kong ubusin ang bawat sentimo bago ako mamatay, ganoon ang mangyayari. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, naramdaman niyang nagpasya siya para sa sarili. Hindi ito paghihiganti, kundi isang hakbang upang mabuhay ng may dignidad. Alam niyang kung ipagpapatuloy niya ang dati, tanging ang kanyang sakripisyo lamang ang patuloy na yuyurakan ng mga dapat sanay gumagalang sa kanya. Pumikit si Severino at inisip ang isang ibang buhay, isang buhay na maaari siyang magising nang walang naririnig na reklamo, nang hindi pasan ang katamaran at kawalan ng utang na loob ng mga anak. Napagdesisyunan niyang kinabukasan ay pupunta siya sa bangko at sisimulan ng bagong kabanata. Sa unang pagkakataon matapos ang mga dekada, hindi na siya magiging isang tinitingnang walang saysay na tagapagtaguyod, kundi isang malayang tao. Ilang linggo na ang lumipas mula ng gabing nagpasiya si Severino na tuluyang baguhin ang kanyang buhay. Sa perang itinago niya ng maraming taon, nagtungo siya sa bangko at nag-withdraw ng malaking halaga. Bumili siya ng isang bahay na payak ngunit komportable.
Binayaran ng 100,000 ng buo at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon ay naramdaman niyang may sariling lugar siya. Pagkaparada niya ng bagong biling kotse sa harap ng bagong tahanan, isang gamit na modelo ngunit maayos pa rin, napangiti siya ng mag-isa at bumulong. Ngayon, sa wakas, may kapayapaan ako. Sa mga unang araw sa bagong bahay, natuklasan ni Severino ang maliliit na kasiyahang dati ay hindi niya pinapansin. Pumunta siya sa isang tindahan at bumili ng mga bagong damit, hindi maluho, kundi pantalon, kamiseta at isang pares ng sapatos na hindi niya kailanman nagawang gastusan noon. Pagkatapos pumasok siya sa isang simpleng kainan at umorder ng masaganang pagkain. Habang ninanamnam ang bawat subo, naisip niya kung paano niya palaging ipinagkait ang sarili sa ganito, iniipon ang bawat baryang para sa mga anak na hindi kailanman marunong umunawa. Sa napakaraming taon, hindi ako nabuhay ng totoo. Ngayon, akin naman ang pagkakataon, mahinang sabi niya, naaalala ang masasakit na salitang ginamit ni Ramon at Cesar nang siya'y palayasin. Sa kabila ng mga pagbabagong iyon, hindi nawala kay Severino ang kanyang kasimplehan. Kapag lumalabas siya gamit ang kotse, sadyang humihinto siya sa mga kalsadang may pulubi upang mag-abot ng ilang papel na pera. Heto, bumili ka ng makakain, wika niya sa isang lalaking nakaupo sa bangketa, na napatingin sa kanya na may luha sa mga mata. Likas na gawi ito kay Severino dahil nauunawaan niya ang sakit ng walang-wala. Subalit sa kaibuturan niya, alam niyang ayaw na niyang ituloy ang pamumuhay na umiikot lamang sa iba, lalo na sa mga anak na walang utang na loob. Habang muling binubuo ni Severino ang kanyang buhay, si Ramon at Cesar na may nakatira sa kabaligtarang sitwasyon. Sa bahay na minana nila na kanilang ipinagdiwang noong ibinigay ng kanilang ama, naging parang larangan ng digmaan ng araw-araw. Sa unang linggo pa lang ay nagsimula na silang magtalo kung sino ang dapat magbayad ng mga gastusin. Mayabang na sabi ni Ramon, "Sa pangalan ko nakarehistro ang bahay, kaya ako ang magpapasya kung paano ang lahat. Ikaw dapat ang sumalo ng gastos, Cesar." Galit na sagot ng kapatid, "Hindi porke na sa pangalan mo ay ikaw na ang magdidikta. Wala na si tatay dito kaya bawat isa dapat kumilos." Naging mahahaba at mabibigat ang mga araw para sa kanila. Dahil walang disiplina, ginastos nila ang kaunting kinikita sa mga walang saysay na bagay at ginugol ang mga gabi sa pagtatalo. Minsan malakas na pinatong ni Cesar ang kamay sa mesa at sumigaw, "Kung magpapatuloy tayo ng ganito, wala na tayong makakain sa susunod na buwan." Mapanghamak na tugon ni Ramon, "Kasalanan mo, tamad ka kasi. Tama si tatay noong sinasabi niyang wala kang sipag." Ang mga salitang iyon ang nagpasiklab pa lalo ng matitinding alitan. Ipinapakita na ang bahay na dapat sanay nagbibigay ng seguridad ay naging sanhi ng pagkakawatak-watak at paghihirap. Samantala si Severino ay gumigising ng maaga, ngunit hindi na kailangang magmamadali sa bukid araw-araw. Gusto niyang umupo sa terasa ng bagong bahay, uminom ng mainit na kape at sabihin sa sarili, "Pwede akong magtrabaho kung gugustuhin ko, pero hindi ko na ito kailangan para mabuhay." Isang araw habang tinitingnan ang kotse sa garahe, napangiti siya habang naaalala ang pakiramdam ng kalayaan. "Hindi ko inakalang makakapagmaneho ako ng sariling akin. Pahayak lang, pero nagbibigay sa akin ng ligaya na kailanman ay hindi ninyo mauunawaan." Bulong niya na parabang diretsong kinakausap ang mga anak na hindi na niya nakikita. Isang umaga, nagpa siyang pumunta sa palengke at bumili ng sariwang prutas at isang bagong radyo para may musika habang inaalagaan ang bahay. Pag-uwi niya, binuksan ang radyo at tumugtog ang isang lumang kanta. Umupo siya sa silya at naalala ang yumaong asawa. Bumabalik ang alaala noong kabataan nila. "Kung narito ka, makikita mong kaya ko nang alagaan ang sarili ko." Mahina niyang bulong puno ng emosyon. Samantala, sina Ramon at Cesar, sa gitna ng kaguluhan ng sarili nilang kapabayaan, ay hindi makakita ng solusyon. Isang araw, pag-uwi ni Cesar, nadatnan niya ang kapatid na nakahandusay sa sofa nagrereklamo. "Ginastos mo na naman ang pera sa alak?" Tanong niyang hindi makapaniwala. Sa kasarkastikong sagot ni Ramon, "At ikaw, saan mo naman ginastos? Wala na tayong natitira at kung hindi tayo makakahanap ng totoong trabaho, mawawala lahat." Lalong lumalala ang tensyon
at ang bahay na minana ay naging pugad ng walang katapusang sama ng loob. Palinaw ng palinaw ang agwat ng buhay ni Severino at ng kanyang mga anak. Habang ang amay nakahanap ng kasiyahan sa maliliit na bagay, ang mga anak ay nalulubog sa utang at alitan. Minsan isang kapitbahay ang nakasalubong si Cesar sa kalsada at nagsabi, "Nakakalungkot na binigyan kayo ng bahay ng tatay nyo pero winawasak nyo na agad. Mas nararapat siya sa respeto." Hindi nakasagot si Cesar pero sa loob niya ay kinain siya ng konsensya. Gayunpaman hindi niya iyon inamin sa kapatid. Sa gabi nakaupo sa paborito niyang silya, tumingin si Severino sa kisame at nag-isip, "Pinili nila ang daan nila. Pinili ko ang akin." Sa unang pagkakataon pakiramdam ko ay talagang nabubuhay ako. May lungkot pa rin kapag naaalala ang mga anak, ngunit mas matimbang ang ginhawang nahanap niya. Habang si Ramon at Cesar ay lumulubog sa galit, natagpuan naman ni Severino ang kapayapaang matagal na niyang hinahanap. Kumbinsido na sa kabila ng sakit, tama ang naging pasya niya. Makalipas ang ilang buwan, lalo pang lumayo ang takbo ng buhay ni Severino at ng mga anak. Habang ang ama ay unti-unting nasanay sa bagong tahanan at tinatamasa ang mga bagay na noon lang niya naranasan, sina Ramon at Cesar ay lumubog sa hidwaan at kahirapan. Isang umaga, sa palengke ng komunidad, may mga narinig silang bulungan na ikinagulat nila. May isang lalaki na palihim na itinuro ang dulo ng kalsada at nagsabi, "Alam niyo ba na bumili ng kotse si matandang Severino? Lagi siyang nakikitang maganda ang bihis, parang bumata pa." May isa pang babae ang sumabat, "Nakita ko siya sa isang kainan kumakain ng malaya, parang ang payapa, para bang may naitago siyang pera at hindi kailanman nagsabi sa inyo." Nagkatinginan sina Ramon at Cesar na hindi makapaniwala. Nanggigigil si Ramon at bumulong, "Ibig sabihin ay may tinatago siyang pera sa lahat ng panahong ito." Pinaniwala niya tayo na mahirap siya, na wala siyang maibibigay pa at ngayon ay namumuhay siya na parang mayaman. Umiling si Cesar bilang pagsang-ayon at idinagdag, "Isa itong pagtataksil, Ramon. Pinalayas natin siya dahil inakala nating hindi sapat ang naiaambag niya. Pero ang totoo, niloko niya tayo ng maraming taon. Hindi ito pwedeng manatiling ganito." Binalot ng galit at pagnanais na makakuha ng bahagi ng sinasabing kayamanan, nagpasya silang puntahan ang abogado na si Roberto, kilala bilang pinakamahusay sa lugar. Habang papunta sa opisina, pinag-uusapan nila kung paano ikukuwento ang sitwasyon. "Kailangan nating ipakita na lagi siyang naging malupit sa atin, na iniipon niya ang lahat para sa sarili lang," sabi ni Ramon. Dinagdagan ni Cesar, "At kailangan nating sabihin na ang bahay na ito ay nakapangalan sa iyo. Ipinapakita niyon na obligasyon niyang hatiin din ang natitirang pera." Pagdating nila sa opisina, sinalubong sila ni Roberto, isang lalaking nasa gitnang edad, iginagalang ng lahat. Tahimik siyang nakinig sa kanila ng ilang minuto habang pilit nilang ipinapaliwanag ang pagpapaalis sa ama at ang kanilang mga hinala. Buo ang loob na sinabi ni Ramon, "Dok, niloko kami ng aming ama ng ilang dekada. Lagi niyang pinapakita na wala siyang pera, pero ngayon nadiskubre naming may tinatago siyang malaking halaga. Gusto naming malaman kung paano namin ito maangkin sa legal na paraan." Sabik na idinagdag ni Cesar, "Pinalayas namin siya dahil hindi na namin matiis ang pakikitungo niya sa amin. Pero kung may pera siyang ganoon kalaki, dapat hinati niya iyon sa amin. Karapatan naming makuha ang kayamanang iyon." Umusod si Roberto sa kanyang upuan, huminga ng malalim at tumingin diretso sa mga mata ng dalawa. "May lakas loob ba kayong pumunta rito dala ang ganyang kwento? Pinalayas ninyo ang sariling ama ninyo, isang taong nagpakapagod sa bukid para itaguyod kayo. At ngayon gusto ninyong agawin ang kakaunting naipon niya. Hindi lang ito kahiya-hiya, kundi isang kahihiyan." Tinangkang sumagot ni Ramon, "Hindi ninyo naiintindihan. Niloko niya kami." Ngunit itinaas ni Roberto ang kamay, pinutol siya. "Ang naiintindihan ko, hindi man lang kayo tumulong kahit kailan. Alam ba ninyo ang ibig sabihin ng magbanat ng buto mula umaga hanggang gabi at itabi ang bawat sentimos? Wala siyang obligasyong sabihin ang kahit ano sa inyo, lalong hindi hatiin ang pera habang siya ay nabubuhay. Sa batas, wala kayong kahit anong tsansa." Mapilit si Cesar, halos pasigaw, pero nasa pangalan ni Ramon ang bahay, ibig sabihin, nais niyang iwan lahat sa amin. Dapat kasama rin ang pera.
Umiling si Roberto nang may pagtutol at sumagot, nang mariin. Nasa pangalan ni Ramon ang bahay dahil naniwala ang ama ninyo na isa itong hakbang ng tiwala at seguridad. Hindi ibig sabihin noon na pati ang natitirang pera ay sa inyo. Maaari niyang gawin ang gusto niya sa perang iyon dahil iyon ay bunga ng kanyang trabaho, hindi ninyo. Nahihiya si Ramon pero nagpilit pa rin. Ibig sabihin wala talagang butas sa batas? Wala bang kahit kaunting posibilidad na makakuha ng parte? Yumuko si Roberto pasulong at sumagot ng mabigat ang tinig. Wala. At kahit mayroon man, hindi ko kailanman tatanggapin ang ganyang kaso. Hindi ako papayag na tulungan ang mga anak na walang utang na loob na kunin ang pinaghirapan ng isang amang masipag. Kung gusto ninyong ipilit, humanap kayo ng ibang abogado. Pero sinasabi ko na, ang sinumang matinong propesyonal ay pagtatawanan kayo o tatanggi agad. Tahimik ang bumalot sa silid. Nagkatinginan sina Ramon at Cesar, ngunit wala nang maisagot. Tinapos ni Roberto, may oras pa kayong magpakatao at humingi ng tawad sa inyong ama. Iyan lamang ang matinong bagay na maaari ninyong gawin. Pero pumunta rito para agawin ang kanyang ikinabubuhay? Nakakahiya. Walang magawa. Lumabas silang dalawa na lugmok. Sa kalsada, sinipa ni Cesar ang isang bato at nagreklamo. Wala siyang alam, kampi siya sa matanda. Galit na sagot ni Ramon, hindi tayo titigil. Kung ayaw tayong tulungan ng abogado na iyon, makakahanap tayo ng iba. May tatanggap din, kahit kapalit ng pera. Sumang-ayon si Cesar nang may galit. Hindi ko hahayaan na gastusin ng matanda ang lahat ng siya lang. Gagawa tayo ng paraan. Habang naglalakad pabalik, lalo silang napuno ng hinanakit. Hindi nila kayang tanggapin ang pagkakamali sa pagpapaalis sa ama. Mas pinili nilang kumbinsihin ang sarili na sila ang biktima ng isang malaking kawalan ng katarungan. Malinaw ang kaibahan. Si Severino ay tahimik na ipinagpapatuloy ang kanyang buhay. Tinatamasa ang kanyang nakamit. Samantalang sina Ramon at Cesar ay palalim ng palalim sa galit at inggit. Walang kakayahang akuin ang responsibilidad ng sarili nilang gawa. Kinabukasan matapos ang kahihiyan sa opisina ng abogado, nagpasya sina Ramon at Cesar na baguhin ang kanilang taktika. Sa halip na dumulog sa hustisya, pinili nilang lapitan si Severino na magpapanggap na nagsisisi. Maaga silang naglakad papunta sa bagong bahay ng ama. Bahagyang nakabukas ang gate at ang sasakyan na nakaparada sa harap ay palatandaan na nasa bahay siya. Tumingin si Ramon sa kapatid at bumulong. Kailangan nating maging matalino, walang pagtatalo, ipakita nating nagbago tayo. Tumango si Cesar at nagdagdag, kung maniwala siya, baka malaman natin kung magkano pa ang naitatabi niya. Nakaupo si Severino sa terasa, umiinom ng simpleng kape nang mapansin ang pagdating ng dalawa. Nanigas ang kanyang tingin at sa ilang segundo ay naisip niyang tumayo at isara ang pinto. Ngunit nanatili siya sa kanyang upuan. Anong ginagawa ninyo rito? Malamig niyang tanong. Pinilit ni Ramon ng isang ngiti at sumagot. Nandito kami para mag-usap, Tay. Marami kaming pinag-isipan at nais naming ayusin ang lahat. Nagkunwaring tapat si Cesar. Nagkamali kami sa inyo at alam namin iyon. Gusto naming pag-usapan ang tungkol sa pamilya, tungkol sa hinaharap. Baka may pagkakataon pa para magsimula ulit. Tahimik na pinagmasdan ni Severino ang mga anak. Malalim na huminga at itinuro ang dalawang upuang kahoy sa tabi ng mesa. Umupo kayo. Tingnan natin kung ano ang gusto ninyong sabihin. Naupo ang mga anak at ilang sandali, ring bumigat ang katahimikan. Si Ramon ang unang nagtangkang basagin ito. Mukhang maayos kayo, ama. Maganda ang bahay, maayos din ang sasakyan. Natutuwa kaming makita na mas maginhawa na ang pamumuhay ninyo. Itinaas ni Severino ang kilay, hindi makapaniwala at malamig na sumagot. Natutuwa. Pagkatapos ninyong itaboy ako na parang pabigat, ngayon ay natutuwa raw kayo? Hindi mapakali si Cesar at sinubukang ituloy ang usapan. Ama, nagkamali kami noon, hindi namin alam ang totoong kalagayan ninyo. Pero gusto naming magpatuloy. Ang pamilya ang pinakamahalaga at hindi tayo dapat manatiling magkagalit. Naka-cross arms si Severino at tinitigan sila. Mahalaga ang pamilya, pero kung may respeto, ang ginawa ninyo ay hindi basta pagtatalo kundi pagpapaalis sa akin mula sa bahay na itinayo ko sa maraming taong paghihirap. Nagmamadaling dumepensa si Ramon. Maaring sumobra kami,
Pero nasa ilalim kami ng matinding pressure. Hindi namin alam na hawak ninyo ng maayos ang lahat. Sa bawat salita, lalong nakikita ni Severino na pilit lamang ang pagsisisi nila. Gayunman, pinili niyang pakinggan kung saan sila pupunta. Nagsimula ang dalawa sa paligoy-ligoy, sinasabing masipag palagi ang ama na hindi mabubura ang nakaraan, hanggang sa wakas ay binigkas ni Ramon ang tanong na matagal na niyang inihahanda. At tungkol sa hinaharap, ama, naisip na ba ninyo kung paano ayusin ang mga bagay-bagay? Gusto naming masiguro na kapag dumating ang araw, nasa ayos ang lahat. Dinagdagan pa ni Cesar, oo, nais naming iwasan ang gulo. Kung may mamanahin, kailangan malinaw. Ngumiti si Severino, isang malungkot na ngiti ngunit puno ng katatagan. Iyon pala ang totoo. Hindi kayo pumunta rito para sa pamilya o pagsisisi. Nandito kayo para sa pera. Kung ganoon sasabihin ko ang katotohanang hindi ninyo alam kailanman. Nagkatinginan ng magkapatid, nagulat habang ipinagpatuloy niya. Buong buhay ko, itinabi ko ang kalahati ng kinikita ko. Nagtatrabaho ako mula umaga hanggang gabi at iniipon ang bawat sentimo. Ginawa ko iyon para sa inyo, para masiguro ang kinabukasan ninyo kapag wala na ako. Ang bahay, ang hirap, lahat ay para sa pamilya. Nanlaki ang mga mata ni Ramon at napasandal si Cesar sa upuan na walang masabi. Nagpatuloy si Severino sa matatag na tinig, ngunit nagbago ang lahat noong araw na itinaboy ninyo ako. Noon ko naunawaan na hindi ninyo karapat-dapat ang mga pinaghirapan ko. Hindi na ako mag-iipon para sa inyo. Napagpasyahan kong gastusin ang lahat habang nabubuhay pa ako. Sulitin ang pinaghirapan ko. Dahil alam kong pawis at sakit ang puhunan dito. Kung may matira kapag ako'y pumanaw, iyon ang mapupunta sa inyo. Pero hindi ako mag-iiwan ng kahit anong sadya para sa mga taong hindi marunong pahalagahan ang sariling ama. Parang isang suntok ang pagbubunyag. Sinubukang magsalita ni Ramon, ngunit nanginginig ang tinig. Ibig ninyong sabihin, may naipon kayong halaga nitong lahat ng panahon? At hinayaan ninyong isipin naming wala? Walang alinlangang tumugon si Severino. Hindi ko sinabi dahil alam kong hindi ninyo bibigyang halaga. At ngayon ay lalo kong napatunayan. Ano ang inaasahan ninyo na ipagpapatuloy kong magtabi para ibigay ng walang kahirap-hirap sa dalawang lalaking mas piniling mamuhay sa katamaran at paghamak? Nanginginig pa rin si Cesar at sinubukang humupa. Hindi namin alam, ama. Kung alam lang namin baka naging iba. Tumayo si Severino at ipinatong ang mga kamay sa mesa. Eksakto. Kung alam ninyo, matagal na ninyong kinuha ang bawat sentimo bago ko pa man naisip na gastusin. At hindi ko hahayaan iyon mangyari. Akin ang perang ito, bunga ng mga dekada ng pagtatrabaho. At gugugulin ko ang natitirang buhay na hindi iniisip ang iiwan. Natahimik ang mga anak. Nalaglag ang maskara ng pagsisisi at natira lamang ang pagkadismaya sa kanilang mga mukha. Yumuko si Ramon at mahina ang boses. Ibig sabihin wala na kaming magagawa. Matigas na tugon ni Severino. Wala. Ang tanging magagawa sana ninyo ay tratuhin akong may respeto mula pa sa simula. Pero nawala na ang pagkakataong iyon. Walang lakas ng loob na labanan siya, dahan-dahang tumayo sina Ramon at Cesar. Naglakad hanggang sa tarangkahan nang hindi na nagsalita pa. Bago lumabas, tumingin si Cesar sa ama at mahina ang tinig. Hindi ko akalaing kaya ninyong talikuran kami. Nanatiling nakatayo si Severino, nakatingin lamang at tumugon, hindi ako ang tumalikod. Kayo ang gumawa niyon. Lumabas silang talunan, pasa ng bigat ng sariling pasya. Naglakad silang magkasabay, ngunit ganap na tahimik. Batid na higit pa sa pera ang kanilang nawala. Nawala ang tiwala at ang lugar sa puso ng ama. Isang linggo makalipas, lubos nang nakasanayan ni Severino ang bagong yugto ng buhay na pinili niya. Tuwing umaga ay maaga pa ring bumabangon, ngunit hindi na kailangang magmadali patungo sa bukid gaya ng dati. Masaya siyang maghanda ng simpleng kape, buksan ang bintana ng sala at huminga ng sariwang hangin nang walang pagmamadali. Kapag naglalakad siya sa mga kalsada, binabati niya ang mga tao sa komunidad na bumabalik ng tingin ng may paggalang. Marami ang nakakaalam ng kwento kung paanong siya'y pinalayas ng sariling mga anak at humanga sa lakas ng loob niyang bumangon muli. Hindi naghahanap si Severino ng papuri, nais lang niyang mabuhay araw-araw ng may dignidad. Sa isa sa kanyang paglalakad,
nakatagpo siya ng isang lalaking nakaupo sa bangketa, halatang nanghihina. Lumapit siya at nagtanong, "Nakakain ka na ba ngayon?" Mahinang sagot ng lalaki, wala siyang pera kahit para sa isang pirasong tinapay. Agad na naglabas si Severino ng ilang perang papel at iniabot ng walang pag-aalinlangan. "Bumili ka ng makakain. Alam ko ang pakiramdam ng walang-wala at ayaw ko iyon para kanino man." Hawak ng lalaki ang pera habang lumuha at nagpasalamat. Ngumiti si Severino at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Tiyak na ang maliliit na kilos na ganoon ang tunay na gumagawa ng pagbabago. Hindi siya namuhay sa karangyaan, ngunit mas malaki ang pakiramdam ng kalayaan kaysa sa anumang kayamanan. Bumibili siya ng anumang gustong kainin, nagsusuot ng komportabling damit at inaalagaan ang bahay na laging maayos at may lahat ng kailangan. Minsan kapag nauupo siya sa terasa at tinitingnan ang kotse na nakaparada sa harap, mahina niyang ibinubulong sa sarili, "Nagtatrabaho ako buong buhay ko. Ito ang bunga ng pawis ko at walang sino mang makakaagaw nito sa akin." May kalungkutan pa rin kapag naiisip niya sina Ramon at Cesar, ngunit natututo na siyang tanggapin. Bawat isa gumagawa ng sariling pasya. Pinili nila ang kanila at pinili ko ang akin, wika niya sa isip, puno ng pinipigilang pait. Samantala, lalong sumisidhi ang bigat ng katotohanan para sa mga anak. Ang bahay na minana nila na noong una ay pinagmumulan ng pagmamalaki ay naging pabigat. Laging nagtatalo sina Ramon at Cesar tungkol sa mga bayarin na hindi nababayaran. "Kung magpapatuloy tayo ng ganito, puputulin na ang kuryente," inis na sabi ni Cesar, sabay kalampag ng mga resibo sa mesa. Sumenyas ng panguuyam si Ramon. "At iniisip mo bang aayusin ko ito mag-isa? Wala na si tatay para sustentuhan ang mga tamad na gaya mo." Tumayo si Cesar, nag-aapoy sa galit. "Ikaw ang tamad, nagpapanggap na may-ari ng lahat dahil lang nasa pangalan mo ang bahay." Paulit-ulit ang mga sigawan araw-araw at wala ni isa sa kanila ang marunong sumalo ng pananagutan. Ginagastos nila ang kaunti sa mga bagay na walang halaga at kapag nagkukulang, sinisisi ang isa't isa. Unti-unti nilang napagtanto na ang buhay na inakala nilang makakamtan matapos mapalayas ang ama ay naging isang bangungot. "Tayo mismo ang sumira ng lahat gamit ang sariling mga kamay," bulong ni Cesar isang gabi, ngunit nagkunwaring hindi narinig ni Ramon. Habang nalulunod ang magkapatid sa hinanakit, lalo namang lumalakas si Severino sa kanyang araw-araw na gawi. Madalas siyang pumunta sa palengke, bumibili ng mga sariwang prutas at nakikipag-usap sa mga tindero na laging nagkikilala sa kanya ng may paggalang. Isang nagkomento, "Ginoong Severino, maganda kayong pagmasdan na ngayon ninyo tinatamasa ang buhay pagkatapos ng napakaraming taon ng trabaho." Napangiti siya at sumagot, "Hindi na maibabalik ang panahon, kaya ngayon ang oras para mabuhay ang mga bagay na dati kong ipinagkait sa sarili." Isang araw paglabas niya mula sa isang simpleng kainan matapos ang pananghalian, napansin niyang may nakamasid sa kanya mula sa malayo. Sila'y sina Ramon at Cesar na sumunod sa kanya ngunit walang tapang na lumapit. Nakita nilang naglalakad siya ng payapa, bumabati sa mga tao at tumatanggap ng mga kilos ng malasakit mula sa komunidad. "Mapait na," sabi ni Ramon. "Tignan mo siya, parang ibang tao. Para bang kailanman ay hindi niya tayo kinailangan." Mahinang sagot ni Cesar na kayuko. "Ang totoo, kailanman ay hindi niya tayo kinailangan. Lagi tayong umaasa sa kanya, hindi siya sa atin. Maraming salamat sa iyong pananatili hanggang sa dulo. Sa isang mundong maraming sakit ang nananatiling tahimik, pinili mong makinig hanggang matapos. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa iyo, mag-iwan ng iyong pag-subscribe. Malaking tulong iyon para maipagpatuloy namin ang pagdadala ng mga totoong kwento na karapat-dapat maibahagi. Isulat sa mga komento kung saan ka nanonood. At kung maaari, ibahagi mo rin. Maaring maliit lang ito, ngunit ang pagpapalaganap ng isang kwento ng pagbangon ay pagpapalaganap din ng pag-asa.